Jericho Rosales, binigyan ng flowers si Janine Gutierrez. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. At huwag kalimutang pindutin ang notification bell icon para maging updated ka sa bawat upload nating video. Sa kanyang Instagram story, ibinida ni Jericho Rosales ang larawan nila ni Janine mula sa pinagbibidahan nitong movie na Pantos Mia. Say ni Iko para raw siyang tinatangay ng alon sa performance ng kanyang Lavender Fields co-star. I was like carried by a reaching river water with your performance. Triumph bravo. Saad pa ng kapamilya aktor. Pagkatapos ay hinandugan niya si Janine ng sunflower emoji. Kamakailan ay pinalabas ang Pantos Mia sa 81st Venice Film Festival na ani ni Janine ay isa sa biggest streams niya. Si Jericho nang bitin sa serye. Ilang days nang hindi napapanood si Jericho Rosales. Sabik na ang mga fans sa muling paglitaw ng aktor. At sa kabilang banda, Jericho bagong tropa sina Jakey at James. Hanggang ngayon hinahanap ng avid viewer ng Lavender Fields si Jericho Rosales. Kaya naman pala, i-base ang aktor sa kanyang bagong katropa. Aniya sa kanyang Instagram feed. Always an epic good time with tropa. Yes, tropa ko na sila. Ang nakakatuwang 3G ang start ng mga katropa ngayon. Si Iko, Juan Carlos Labajo, Jericho Rosales at James Reid. Komento ng mga netizens, andyan ka lang pala sa tropa mo Tyron. Stress na kami kakahanap sa'yo. Kala namin binusa ka na ni Iris. Haris, is that a hard mountain dog? Ika pa ng mga ibang fans. OMG, nagsama pa talaga si James at Papa Iko. The Triple G, happiest fella ever. I love you tropa. Tanong ng isang commenter, kailan ka lalabas sa Lavender Fields? Nagsasama-sama ang mga Kuya G. Anyway, tanong ng isang netizens, bakit na doon daw naging magkatropa ang 3G? May project ba daw silang gagawin o magiging guest sila ni Jakey, sina Iko at James sa nalalapit na big concert ng una, nagkaganapin sa MOA Arena? Well, bakit nga ba hindi parehas silang mga singer at mga gwapo pa? At sa kabilang balita naman, Aiko sa relasyon nila ni Jay Kongnan, parang mas lalo pa kaming nagmahalan. Nakakatuwa si Konsihala Aiko Melendez dahil hindi siya nakalimot sa mga nakasama niya noong nagsisimula pa lang siyang mag-aartista dahil lagi niyang iniimbita sa mga mahalagang okasyon ng buhay niya. Isa kami sa naimbitahan para sa celebration ng 7th year anniversary ni Konsi Aiko at Kong Ji Konghon na ginaganap sa Bonifacio Global City. At dahil may kasabihan kapag umabot ng 7 taon ay maraming mangyaring hindi maganda, kaya natanong kung nakalusot na sila sa sinasabing 7 year age at ano ang naging takbo ng relasyon nila sa loob ng 7 taon. Ang boyfriend ng politikong aktres ang sumagot, okay naman, masaya bilang mag-boyfriend, girlfriend, maraming ups and downs pero ang importante ay nananatili pa rin ang pagmamahal at respeto at syempre ang aming loyal sa isa't isa. Natawa si Konsi Aiko habang nagkukwento ang boyfriend niya aniya. Wala kasi akong problema pagdating sa loyalty. Yung 7 taon namin parang mas lalo pa kaming nagmamahalan sa isa't isa. Stand the test of time, dagdag pa ni Kong J. Oo, kasi natutunan na namin hindi pag-awayan yung mga petty differences. Saka alam naman namin kung ano yung ayaw ng isa't isa. Alam ko na yung mga ayaw niya. So panay ang adjust ko. Humaba ang pasensya ko. Pang-uunawa ko syempre. Mga sacrifices ko. Sabi agad ni Aiko, hoy, ano ka, bata pa lang ako, nandyan na sila sa akin. Pero aminado naman ang boyfriend ng Pong na may magsilusin din. Hindi naman maiiwasan yung mga silusan. Lagi ko naming sinasabi sa kanya na huwag magsiselos. Natatawa na lang si Konsi Aiko dahil sa totoong buhay ay masiloso ang boyfriend niya sa kanya. Tanggol naman ni Kong J. Kasi ako kapag nagsisilos ako, tumatahimik lang ako. Pag nagsilos ako siguro sa 1 taon, 1 beses ako. 3 beses siya. Naloka naman si Aiko na natawa. Hirit ka agad ng aktres politiko na ko. Hindi siya nagsasabi ng totoo. Nakakaloka. In fairness, binawi naman. Wala naman kasi nandoon yung respect. Alam naman niya yung ayaw ko. Alam ko na rin naman yung ayaw niya. Kaya respeto. Sa ganong instances na iiwan din namin ang mag-away. Nabanggit din ang closeness ng pamilya nila sa isa't isa at mahal ni Kong Ji ang pamilya ni Kong si Aiko. Talagang love ko yung family niya. Love ko yung mami niya. Awayin ako ni Aiko, wag lang ng mami niya. Love ko si Andre at si Mimi at sa mga kapatid niya. Naikwento ni Aiko,
Sa mga hindi nakakaalam, ang nag-ayos ng kontrata ni Andre was Jay. Siya ang nag-check one by one bago pumama si Andre. Tapos sinanamahan namin siya noon sa Viva contract signing. Anyway, sa 7 taong relasyon ay wala pang ibang planong i-level up ang kanilang pagsasama. Syempre, may plano. Always there's abangan na lang natin. Sambit pa ni Kong Jay dagdag pa. Dumating ang time hindi na namin ipagdadamot sa iyon kasama ikayo. Ang mga naging bisita ni Nakon si Aiko ay Kong Jay ay sina Vina Morales, Salva Sanchez, Beauty Gonzalez Cristologo at asawang si Norman Cristologo, ang manager niyang si Ogie Diaz at senatorial candidate na si Chavit Singson. At sa kabilang banda, Aiko Melendez, ikinagagalak ang full support ni Senatorial Chavit Singson sa District 5 QC. Aiko Melendez, todo-todo ang ngiti at pasasalamat ni Quezon City District 5. Konsihala Aiko Melendez matapos makatanggap ng matinding suporta mula kay Senatorial Chavit Singson sa kanyang proyekto, ang akap ni Aiko Araw ng Ayuda, kung saan nagbigay siya ng maagang pamasko para sa mga barangay employee ng District 5. Ang bawat empleyado ay nakatanggap ng 1,000 na pamasko mula kay Konsihala Aiko, pero hindi dyan natatapos ang sorpresa. Dumating si Chavit Singson bilang special guest ng event at napahanga ang lahat ng pag-usapan niya ang plano para sa transport modernization. Marami ang natuwa sa ideya ni Chavit tungkol sa mas maginhawang sistema ng transportasyon na nakakatulong hindi lang sa mga taga Quezon City kung pati sa buong mundo. Pero ang talagang nagpabuhay ng crowd ang kanyang bangko ng masa. Project ayon kay Chavit, lahat ng Pilipinong edad 18 pataas ay magkakaroon ng sariling bank account at credit card. Nagiyawan ang mga tao sa tuwa. Finally, magkakaroon na ng accessible na financial services kahit para sa masa. Naging patok din ang mobile kitchen ni Singson na nagbigay ng masarap at mainit na almusal na talagang pinanhilahan ng mga barangay ni Aiko. Ang pinakapasabog ng demo ni Chavit, ang electronic biking pamamagitan ng pinibigay ng 10,000 sa ilang maswerteng barangay employees. Bilang nagtagpuan ang lahat kay Chavit para makasali sa giveaway, at ang ngiti ni Konsihala Aiko ay hindi maimbita sa kasiyahan. Malaking bagay ang suporta ni Manong Chavit dito sa ating distrito at kailangan natin siya sa Senado. Mensahe ng Konsihala kay Chavit na sinalubong ng palakpak at iyawan ng mga naroroon. At sa kabilang balita naman, Ami, super big no sa mga alok na magpolitika. No to politics si Ami Perez, as in ayaw doon niyang maging komplikado ang kanyang buhay. Anya, sa Thanksgiving press conference ng TV Radyo panahon pa lang daw ng MTV ay nakakatanggap na siya ng mga offer. Pinapatakbo raw siyang konsihal, pero sabi nga niya, it's a no. Masaya ang buhay natin, ayoko ng komplikasyon. Pwede naman tayong tumulong kahit wala tayo sa posisyon. Katwiran pa ni Miss Ami. Samantala, aminado sina Miss Ami at Miss Winnie Cordero na magkahalong lungkot at saya ang nararamdaman nila sa pagbabalik sa radyo. Matagal-tagal din silang namahinga matapos ang shutdown ng ABS-CBN. Kabilang sila sa mga libo-libong nawala ng trabaho.